buwan ng Enero, taong 1990, sa Brisbane, Australia, sa loob ng isang kulungan na dapat ay kontrolado. Unti-unting kumukulo ang tensyon. Sobrang sikip, sobrang dami ng tao. At sa likod ng bawat selda, may galit na naghihintay sumabog. At sa araw na iyon, nangyari nga ang inaasahan. Ang Bogo Road Jail sa Brisbane ay kilala sa matinding siksikan noong panahong iyon. Limitado ang espasyo. Pero hindi ang init ng ulo ng mga nakakulong. Sa ganitong klasing lugar, isang maliit na alitan lang, pwedeng maging isang trahedya. Si Storm Brook, isang nakakulong dahil sa armed robbery, ay isa sa mga bilanggo na nabubuhay sa gitna ng ganitong sistema. Sa loob ng kulungan, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay kinukuha o ipinaglalaban. Noong Enero 7, 1990, isang tensyon sa pagitan ng mga bilanggo ang biglang lumala. Hindi malinaw kung paano nagsimula, pero sa loob lamang ng ilang sandali, ang sitwasyon ay naging marahas. Sa gitna ng kaguluhan, si Storm Brook ay nakakuha ng isang matulis na barbecue fork, isang simpleng bagay na sa maling kamay nagiging sandata. Sa harap ng ibang mga bilanggo, si Debbie Dick, isang kapwa inmate, ay naging sentro ng insidente. Ang nangyari kasunod nito ay mabilis, magulo, at hindi na napigilan. Isang kaibigan ni Debbie, si Deb Kilroy, ay agad na kumilos. Hinampas si Brook gamit ang isang upuan para mapigilan ang nangyayari. Pero huli na ang lahat. Sa loob ng isang kulungan na dapat ay may kontrol, isang buhay ang nawala. At ang pangyayaring iyon ang naging kaisa-isang naitalang ganitong uri ng krimen sa loob ng women's prison sa Queensland. Agad na inaresto si Storm Brook sa mismong araw na iyon. At kalaunan, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Mahigit 1 taon siyang inilagay sa isolation. Hiwalay sa ibang bilanggo, di hiwalay sa mundo. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Noong 1993, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Gamit ang mga punit-punit na kumot na ginawang lubid, si Brook ay nakatakas. Umakyat siya sa halos 5 metrong pader, nilampasan ng bakod at nawala sa loob ng gabi. Sa loob ng 2 buwan, siya ay isa sa pinakahinahanap na tao. Hanggang sa siya ay muling nahuli sa isang bahay sa Gold Coast. Lumipas ang mga taon. 21 taon ang kanyang ginugol sa kulungan. Noong Hulyo 2011, siya ay pinalaya sa parol. Ngunit kahit nakalaya, hindi pa rin siya tuluyang nakalayo sa anino ng kanyang nakaraan. Makalipas lamang ang ilang buwan, siya ay muling ibinalik sa kulungan dahil sa paglabag sa kanyang parole conditions. Sa loob ng isang lugar na ginawa para sa kontrol, isang sandali ng galit ang nagbago ng lahat. Isang buhay ang nawala, isa pa ang tuluyang nagbago. At sa likod ng malamig na pader ng kulungan, ang mga kwentong tulad nito ay bihirang makalimutan.